naman sa John chapter 17 verse 3. Sabi po rito, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Tayo po rin yung kailangan. Pagpala namin Diyos, pangyarihan sa lahat. Ang doon nagpapasalamat kayo sa akin, ibang klaro nito, na ako ito yung pinagtipon dito sa aming bahay sa bahay, upang isang pa ay sambahin kayo sa Espiritu at Katibahan at kapag-aaral ng ito ng salita. Pagbilangin po namin mga sa aming pag-aaral ng aming lesson ngayon, nakilala po namin kayo ng labos at kami yung mga plano sa buhay namin. Patuloy po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Tagapagligtas ni Jesus. Amen. Pwede pa tayo po ang job natin yan at sa puno natin. And then with the factor, kahit tingnan natin with the time of era, diba? So, nandun talaga, binigyan ng doubt, tumugo, lumago, and just because we don't seek the Bible, and the truth is in the Bible, so nakaharap tayo ng misleading. May gusto na po ako. Ito lang po yung gusto kong maging ending. Sasabihin ko kayo water it. Ang sabi kasi dito, a clearer picture of God. So gusto ko siyang i-emphasize na the clearer the picture that our God in our mind, nakikita ko the more faithfully we serve Him. Thank you so much for that. Our dear Heavenly Father, thank you for showing us who you are, holy, loving, and always near. Help us to know you more each day and reflect your character in our lives. Forgive us when we fail and fill us with your Holy Spirit as we prepare for your soon coming. Be with us as we continue this daily worship and may we bring glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Focus on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. Here He stands in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Beautiful world.
Praise for thy wondrous love, that still is there ready. As I not only understand, behold thy sovereign sway. Maraming salamat Panginoon sa oras po. Kami po ay lubos ang bubuhay sa inyo. Sa inyo po mabubuhay na pinagalag sa amin. Maraming po Panginoon. Maraming bigyan natin itong mataas na ulit ang sana sa oras po. Maraming salamat sa mga Jesus. Ito ang patuloy na walang maranasan ng bawat isa sa araw ng Sabat ito. Nilalapit din po namin Ama ang may mga karamdaman pisikal. Alam po namin naman na pati niyo po kung sino-sino ang may mga karamdaman sa bawat isa. Dalangin po namin ng inyo pong mapagpagaling na kamay, ang inyo pong himala, ang inyo pong gagalingan, ang inyo pong pananalinis ng patuloy na maranasan ng bawat isa, lalo na ng Panginoon ang may mga malulubang karamdaman. Sa inyo po namin nilapit ito, Ama, sapagkat pati po namin na kayo po ang mas makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin naman na tulungan kami sa aming pong spiritual life. Patuloy niyo po kami palakasin. Kung saan po kami Panginoon mahina, bigyan po kami ng sapat na kalakasan upang patuloy po namin mapatagumpayan ang lahat ng aming mga kailangan. Pagpalain ng bawat isa sa amin ang Panginoon sa araw-araw ng aming buhay, na malampasan namin ang mga hamon at pagsubok ng sanlibutan. Sa mga sandaling ito, dalangin po namin si Pastor Jack sa kanyang pangunguna sa bawat sa aming kaligtaan. Bigyan siya Panginoon ng karunungan na magmumulod sa kataistasan ng mga langit, na lahat ng kanyang ibabahagi sa amin sa umagang ito ay hindi lamang magbigay ng kabusugan sa aming espiritual, magbigay din ito sa amin ng kalakasan sa aming mga pananampalataya. Patawarin po kayo Panginoon sa lahat ng aming mga kasalanan, ito man paitihin o hayag sa inyong banal na pangalan. Ito po ang aming pinapasalaman at pinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Siya ay masisik. Gusto niyo bang masik kayo? Hindi. Kaya yung elephant, everyday po yan, naliligo. Sino po dito araw-araw maligo? Yan. Minsan nga, 2 times ay naliligo, di ba? Okay. Yung katawan natin, kanino po yun? Kay Jesus. Ayaw ni Jesus na madumi yung katawan natin. Gusto ni Jesus na maligo. Sabi natin sa prayer, Jesus, please, huwag po akong magkasakit. Pero pag kumain, hindi na. Huhugas na kamay.
kamay. O, dapat, ano sabi ni Jesus? Lagi malinis. Katulad ng elephant, alam niyo po ba, pag yung elephant, pinakawalan mo yan, wala siya sa zoo, maglalakad yan ng, malayong-malayo para makaligo lang. Kayo ba, kailangan niyo pa bang maglakad ng malayo? Hindi na. Kasi, anong meron sa bahay? May banyo. Ayan, very good. Pwede kayo maligo lagi araw-araw. Okay? So, sabi ni Jesus ulit, maging ano story natin? Katulad ng elephant, laging maligo, laging malinis. Okay. Ganun din sa kalooban natin. Kapag feeling nyo, nagkakasala kayo, nagkaroon ng, mistake. Anong gagawin pag nagkamali? Ano sasabihin? Mag-sorry. Ayan, very good. Mag-sorry na para malinis din yung ating kalooban. Okay, so before we end, meron tayo memory verse. Aralin niyo po yan ha, Kuya Abraham. Sige. Marunong kayo magbasa? Okay, let's read together. Ready, go. Create in me. Hindi. Sige, sunod na lang kayo sa akin. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Psalms 51, verse 10. Okay, thank you for listening. You now go back to your seats. Raise your hand and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. And He'll take the kingdom. Amen po, isang napakatibay ang talento ng Diyos po ay nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Amen? Ang sabi ko ng isang kanta mo, oh, when do you love Jesus? Are you sure you love Jesus? Then why do you love Jesus? Because He first loves me. That's the reason we want to love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loves me. Sa pagsabi diyan, datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, bagaman tayo daw po ay mga makasalanan. Ang Diyos, mga kapatid, ang siya unang umigo sa atin, ang Diyos ang siya unang lumapit sa atin, bagaman daw po, ikaw at ako ay mga makasalanan pa. Kaya po tama ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa Kanya, bago pa itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin mga kapatid, bago pa ang mundo nilikha, ikaw at ako ay pinili ng Diyos. Amen? Bago pa mga kapatid, pinanganak ang ating mga magulang, ikaw at ako ay pinili ng Diyos. Whether you like it or yes mga kapatid, yung plano ng kaligtasan nakalamat na sa iyo at sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, bagaman na nagmamahal sa iyo, meron. Ang sabi ng kanta, may nagmamahal sa iyo. Alam mo ba? Meron mga kapatid. Ngayon, umagang ang kong pagtitibay, ang isang katiyakan, na bagaman po ang mundo ngayon ay napakagulo, punong-puno na pangamba, pero ngayon, umagang mga kapatid, ang kong pagtitibay, na ang Diyos, tayo po ay minamahal, mag-iisip. Amen? Let us pray. Maraming po salamat ang sa oras po ito. Kami po ay makakapag-dilay niya, nakakapagbasa ng inyong pagdala ng sikisan. Kaya mga kami, ang inyong po mensahe at siyang patuloy na pag-uusap sa amin. Tulungan mo kami na makasalita ng mga bagay na hindi nakakatawa. Pagkos mga salita na magulong na makapagpapalang ng aming sa isip. At ginawa tiyangin na siyang patuloy na aming makalang sa salita. Patuloy ko ito na nagulaan upang aming ibigay ang mga
mataas na uri ng pagsamba sa inyo sa oras na ito. Ito po ang bilang sa Panginoon Jesus. Kamusta po kayo mga kapatid? Kay Moses, dahil ba walang libingan sa Ehipto kung kaya dinala mo kami rito upang matay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin at inilabas mo kami sa Ehipto? Verse 12, di ba ito ang salita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makipaglingkod sa mga Ehipsyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Verse 13, at sinabi ni Moses sa kanya, sa bayan, huwag kang matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa gagawin sa inyo ngayon sapagkat ang mga taga-Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo nakikita magpakailanman. Verse 14, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatayin. First lesson mga kapatid. Kapag daw po tayo pinagtago, usually, atin pong makakalimutan ang ating nagawa ng Diyos. Nung sabi ni Moses sa verse 11, ang mga Israel, mga kapatid, sila po ay nagreklamo. Sabi nila, mas maigi pa na kami po'y maging alipin doon sa Ehipto kaysa mamatay dito sa ilang na walang kalaban-laban. Sabi nila, mas okay pa kami ron kumakain kami, may sibuyas, may papa, kompleto ng regatos. Alipin nga lang kami, pero mas okay doon. First kasi mga kapatid, kapag daw po ang tao ay natakot, nakalimutan nila ang naggawa ng Diyos in the past. Yung pong 10 salot mga kapatid, hindi talaga siya salot. Ang 10 salot po na binigay ng Diyos sa Ehipto ay isang manifestation na kanya pong tinalo ang lahat ng Diyos-Diyosan na kinikilala ng mga Ehipto. Yung palaka, yung ilog, yung bala, yung araw mga kapatid. Lahat po yun ay kinikilala ng Diyos ng mga Ehipto. Pero nang dahil sa salot mga kapatid, pinakita ng Panginoon na lahat ng mga bagay na yan ay tinalo ko na. Wala silang kakayanan na tumayo laban sa akin. Ang sabi ng mga tao ng Israel, mas maigi pa raw. Mas sila maging alipin. Nakalimutan nila mga kapatid kung paano tinalo ng Diyos at Ibig yung mga Diyos na pinili. At ganito mga kapatid ang ating pinaranasan sa Panginoon. Tayo po puno-puno ng takot kapag tayo po ay nakakaharap sa mga pagsubok sa buhay. Isa sa mga huling usapan namin ni Mago mga kapatid. Ito, yung po sa mga nakakilala, laglag-laban ng mga Mago. No? Ako mga kapatid ay maaari mag-Google sa age of 45. Ngayon, sa huling usapan namin ni Mago mga kapatid, parang kampo sa akin, with an evidence. Sabi parang ready ka na. Ako'y mawala. Sabi ko naman, hindi ko na mag-ready. Pero hinahanda ko lang ang sarili. Hindi naman ako kapatid. Pero, ako sa kanya, mahirap ko yung pala kung palaki ng dalawang anak, kaya ng dalawa, hirapan tayo eh. Tapos mo, pag ako nalang mag-isa, nahihirapan ako. Pero isang bagay lang, akin ko masisimulo. Ang Diyos kailangan ay hindi ako pagkabayan. Bakit? Ang sabi ko rin sa mga kapatid, we have nothing to fear in the future unless we forget what the Lord has done in the past. Magkakaroon ka ng takot sa buhay mga kapatid kapag nakalimutan mo kung paano ang Diyos ikaw tinulungan. Yung nakaraan, yung mga panahon na ikaw ay hirap na hirap, ngayon, manager ka na. Huwag daw kang nakalimutan ng mga bagay na yun. Bagkus iyong alalahanin. Sinabi ko mga kapatid, mga estudyante datos, na hirap sa mag-aaral. Pero after pagkalimutan nila mga taon, naging tapuan sa exam. Tapos, yan mga pagkakaan na mabubuhay bilang isang tapuan. Nakakapunta. Huwag yung kakalimutan yung mga bagay na yung naranasan sa nakaraan. Kung paano ang Diyos naging mabuti sa inyo sa nakaraan. Tingnan po alalahanin mga kapatid ang ginawa ng Diyos sa kabutihan sa inyo. Bilangin niyo isa-isa.
Ano sabi ng kapatid? Come the blessing me, then one by one. Come, what the Lord has done. Come to bless me, make them one like one. Come to bless me, Lord has done. Sabi mga kaibigan, ang dalangin ko, sa loob ng 3 buwan, sa kalinawa, ang mga bata ay huwag magkasakit. Problema, isang linggo pa na alibig sa kasakit yung dalawa. Oo, yung isang hospital, mga kapatid. Oo, yung isang sabi ko, ang gusto natin ko, ang Diyos ay hindi ko papabayaan na natin. Aalahanin mo lang talaga kung paano ang Diyos tinulungan ka at kung paano niya ikaw isinalba sa mga panahon na ito. Kaya ito nga po sinasabi nito mga bayang Israel. Sa panahon ng mga panganib, sila po ay natakot, nakalimutan nila ang kabutihan ng Diyos mga kapatid. Pero sa puntong ito, ang sabi po sa aklat ng Awit 77 verse 11, alalahanin ko ang mga gawa ng Panginoon. Mga kapatid, ano nang daw po ang ating panagayan sa oras ito? Ang ating po ay takot, may pangamba mga kapatid, hindi lang po alalahanin kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. At ang takot po ay wow. Hindi mga kapatid ang takot pinalahawakan sa mga panahon. Gusto kong pag-aralin ang aking anak sa mga pagkakas. Pero aking gusto parang hindi. Iniisip ko paano sila magbuhay ng marangal, nabuhay. Iniisip ko parang hindi tayo. Pero lumat na rin po naging kapanagumpayan. The reason why kung bakit naging doktor, the reason why kung bakit naging engineer, kung bakit marami kang bahay, marami kang kotse, hindi dahil lamang sa iyong sarili lakas, kundi dahil ang Diyos tinulungan ka ng Diyos. Amen? Kaya nga po, isama lagi ang Diyos sa picture ng inyong pong kapanagumpayan. Amen? Pangalawa, second lesson po ito yung pag-list ng ako, ng alas 12. Ang sabi po sa verse 30 and 40, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kang matakot, tumigil ka at tignan mo ang pagliligtas ng Panginoon at gagawin sa iyo ngayon sapagkat ang mga Egyptyo na hindi nakikita ngayon ay hindi na muli ninyo makikita mga kapatid. Hindi pa kami kailangan na umasa sa ating sarili na kayo. Ang ating pong kapanagumpayan mga kapatid ay nanggagaling sa Diyos. Ang ating pong mga success sa buhay ay ito po ay galing sa Diyos mga kapatid. Sabi ko dito, huwag na po tayo manambas kapagkat ang Diyos po ang siyang nakikipaglaban sa iyo. Sa Chronicles chapter 20 verse 15, ang laban ay hindi sa iyo kundi sa Diyos mga kapatid. Si Joseph at siya po ay isang naging mabuting leader, hari ng bayan Israel. Pero siya po sinubok. At sila po ay sinubok na sapukin ng mga Moabites, Ammonites, na mga Israel mga kapatid. Sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat yung nakikita ng Ehipto, no, ay kailanman ay hindi na ninyo nakikita. So mga kapatid, sa panahon na tayo po ay pumaharap sa mga pagsubok at pagkalaan, ito yung laban ng Diyos. Ang ating gagawin ako, tumawag tayo doon sa Diyos na siya ating kong tunay na kapatid. Amen mga kapatid, siya po ay sapat. Yung ating mga kaibigan mga kapatid na tumutulong sa atin ay ginagamit ng Panginoon upang tayo po magkaroon na siya sabi ang kapanagumpayan sa buhay. Minsan mga kapatid, ang ating pananampalataya ay nanganguli lang ng kaibigan. Sabi po sa verse 40, ipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatanggihan. Hindi na po sinasabi na tayo walang tatanggihan. Pero sa panahon na tayo po ay nakakawa mga kapatid, hindi ko pala kailangan maging aligaya. Ang gagawin mo mga kapatid, atin lang pong kikilalanin na ang Diyos ang siyang may hawak ng mga bagay. Sabi po sa aklat ng Awit 46 verse 10, kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo
ang Diyos. Sa panahon, sila tayo nagkakakapit ang ating pinagawin, ating pong pinalangin ang tunay na Diyos sa ating pong buhay. At ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kaya ibigay ng iyong asawa. Kapayapaan kahit ibigay ng iyong kaibigan, hindi mo mga kapatid. Ito po yung kapayapaan na nanggaling sa Diyos. Peace, peace, wonderful peace, come down. Support, sa ibang mga support ng kapatid na ito po ay napakalang bagay sa akin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Yun po, wala pa kami po sa amin. Ako lang po ay wala ibang isip, hindi ito lang sa amin, hindi po malamang. Wala rin ibang isip, hindi ang mga bagay na makakabuti para sa amin. Salamat tayo. Kaya po dinala si Kristo dito sa lupa upang magpatayan ang ating mga kasalanan. At sa kanyang pong paghihirap ang kami po ay ganoon. Kami po ay nagkaroon ng pag-asa. Kami po ay nagkaroon ng kataratagan na ang pong pag-ibig ay kailanman ay hindi mawawala sa amin. Salamat kami sa inyong nabis na pagkakas. At sa oras na ito, tulungan naman na patuloy din na mag-share sa mga tao ko ang pag-ibig na hanggang naranasan sa inyo. Bayan ng Diyos, nawala ang pagkapalan namin na siyang patuloy na sumagana sa bawat isang nakakinig ng buhay. Ngayon, ating pinagdalaman sa pangalan ng Jesus. Happy Sabbath. Si